Ay, hello po mga kabayan, magandang gabi sa inyo. So tama po, narinig nyo, gabi na po dito sa amin pero maliwanag pa rin sa Greenland. O ganito sa Greenland kapag malapit na yung summer, lalo na pag summer ay wala nang patayan yung araw. Sa ngayon ay hanggang alas 12 maliwanag pa rin dito. So yung oras natin ay alas 7 ng gabi. Ngayon ay pupunta tayo mga kabayan sa may grocery store. Ipapakita ko sa inyo doon yung mga presyo ng mga bilihin. Kung makumpare nyo kung nasaan ba kayo ngayon sa lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas man, kung mahal ba dito o mas mahal ba dyan sa inyo. So nagdala tayo ng plastic dahil lalagyan ko ng bilihin. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, hindi po libre dito yung plastic, lahat po binibili. Lalo na po yung mga bottle plastic ay binibili dito. So ganito, nasa 7 Danish kroner or nasa 56 pesos mga kabayan, no? So tiningnan ko kanina kasi mga kabayan, isa na lang yung pampers ng anak ko. So bibili ako ngayon dahil mamaya baka iba naman yung panahon kasi unpredictable yung panahon dito sa Greenland at nakakatamad siya lumabas. Kahit ganito summer mga kabayan ay kailangan ko pa rin mag-jacket, magsuot ng makakapal. So medyo kakainin pa rin yung oras natin dahil malamig pa rin sa labas kahit summer. So yung temperature natin ngayon ay nasa 5 degrees Celsius. Nanunuot pa rin yung lamig niyan. So ngayon ay pupunta tayo ng grocery store mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo yung mga presyo doon ng mga bilihin. At kung mas mahal ba yung mga bilihin dito kaysa dyan sa inyo. Dito sa Greenland mga kabayan, kapag bibili ka dito sa grocery store, kung ano yung presyo, yun lang yung babayaran mo. Hindi na sila nag-a-add ng tax sa counter. So automatic nandun na sa presyo ng bibilhin mo. Pagka ganitong panahon mga kabayan, kailangan mo talaga dito mayroon kang blind curtain or yung makapal na kurtina na itatakip mo dun sa may salamin para yung liwanag hindi tatago sa loob kasi mahirap matulog mga kabayan kapag maliwanag. Ito yung itsura natin ngayon, no? Hindi pa rin naubos yung mga snow dito pero paunti-unti na siya dahil spring season na dito ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ito matutunaw mga kabayan. Sa lakas pa naman ng init. Yung init kasi habang tumatagal, masakit din yan siya. Malamig lang dito na lugar kaya hindi mo maramdaman yung sakit ng init. Pero pag tumama yung sa balat mo ay talagang nakakasakit din yan. Nakakaitim ng balat. At kung mistiso ka, siyempre pupula mga kabayan. Pero pag maitim ka, ay nakakasira din ng balat itong araw pag sobrang babad. Ang grocery store mga kabayan na malapit sa amin, ito Akiki yung tawag. Ibig sabihin yan ay mura yung mga bilihin. Sa ngayon kasi mga kabayan, nagtitipid kami ng asawa ko dahil wala pa kaming sahod. Kararating na namin dito sa Greenland, kaya hindi kami bumibili ng hindi namin kailangan at kung ano-ano. Ito yung grocery store na malapit sa amin. Bali alas 9 magsasara na ito. So alas 7 na dito, 2 oras na lang mga kabayan, no? Ito po yung itsura ng mga grocery store dito. Ito may mga prutas dito. Yung isang piraso nito ay nasa 2.75 Danish kroner. So kayo na mag times sa 8 po siya. So ito tag 2.75 Danish kroner yung isa nito. Titingnan natin dito yung mga sibuyas. Itong sibuyas naman ay 19 yung isang kilo nito. 19. Pariya lang din. 19 yung red. Itong patatas mga kabayan, 37 Danish kroner yung 2 kilogram. Yan, 2 kilos na po to. Ito po yung gulay lang nila dito. Broccoli po, nasa 36 Danish kroner. Tapos ito 32 Danish kroner. Ito naman. Tapos ito 27. Tapos ito 19 Danish kroner to. So ilang piraso ito? So 3. Tapos yung kamatis nila mga kabayan, 4 Danish kroner yung isang piraso. Yung asukal naman nila dito ay depende po kung ilang kilo. So ito 2 kilos 29 Danish kroner po siya. Mayroong 1 kilo 17 Danish kroner. So white sugar po ito. Ito lang muna yung karne mga kabayan. Ito yung mahirap dito kapag nagkaubusan ng stock. Wala po siyang buong manok. Yung isang buong manok dito ay nasa 34 Danish kroner po. So pariyo lang sila dito ng chicken breast. So ito po yung chicken breast ay nasa 400 grams lang ito mga kabayan. Mas makatipid ka nung isang buo kaso nagkaubusan sa stock. Tapos yung itlog naman nila dito, ito 32 Danish kroner, 15 piraso.
Tapos yung mantika naman nila dito, yung 1 liter ay 31 Danish kroner. Ito naman mga kabayan ay mga giniling naman ito na baka, oxycode beef. So 28 Danish kroner. Yung ilang grams nito ay 400 grams. Ito naman baboy, ito mga kabayan, giniling 28, so pareho lang sila. Mayroon din dito laman ng baboy mga kabayan, nasa 34 Danish kroner yung 400 grams. Tapos yung beef naman nila mga kabayan, laman ito, oxycode, 34 Danish kroner. Tapos yung kape naman nila dito, Nescafe Gold, ay nasa 48 Danish kroner yung 100 grams. Yung ganitong loaf bread nila mga kabayan, 33 Danish kroner. Ayan, American super sandwich siya, 750 grams. Ang kilo ng bigas nila dito mga kabayan, medyo mahal siya pag kuha ka ng tag 1 kilo. So itong jasmine rice na 1 kilo ay nasa 25 Danish kroner. Yung basmati 25 Danish kroner, so pareho lang yung per kilo nila. Yung harina nila mga kabayan, yung ganito ay 2 kilogram, so 30 Danish kroner. Tapos itong bawang nila mga kabayan, no? So yung ganito kalaki, yung 3 piraso na malalaki, so 13 Danish kroner siya. Tapos itong luya naman 17 Danish kroner, yung ganito karami. Tapos ito namang citrus nila mga kabayan, 6.81 Danish kroner yung 1 piraso. Tapos yung carrots nila mga kabayan, 1 kilo, 19 Danish kroner. Tapos yung seafoods nila dito mga kabayan, ito 500 grams ito. Ayan, so 53 Danish kroner. Tapos ito namang salmon nila, 75 Danish kroner, yung 360 grams lang. Tapos dito mga kabayan, meron sila mga tinapay na mga nasa ref, so matitigas. So hindi ko alam bakit nilalagay nila ito sa refrigerator, freezer. Ayan, ang matigas siya ng mga tinapay. So ito yung mga presyo nila. So hindi ko alam kung anong lasa niyan kasi hindi pa ako nakatikim. Dito naman tayo sa mga gulay. So kadalasan dito mga kabayan ng mga gulay ay nasa freezer na siya. Hindi siya pwedeng press dito kasi ito mga kabayan, sitaw 400 grams ito. So yung presyo niya 19 Danish kroner ito, 400 grams siya. Ito naman yung may mga mix na to, 750 grams. So yung presyo nito ay 19 Danish kroner yun. So pareha lang din sila. Yung fresh milk nila dito mga kabayan ay nasa 14 Danish kroner. Yung 1 liter niyan. Ito naman yung mga presyo ng mga pizza dito. Kadalasan mga kabayan, mahilig sila dito sa mga frozen, yung mga pizza. So 39 Danish kroner yung 1 pack nito. Dito naman tayo sa mga toothpaste mga kabayan, mga hygiene. Ito dalawa 2 by 75 ml. So Colgate 41 Danish kroner siya. At saka sa anak ko na babae mga kabayan, bibilan ko siya ng diaper, XL siya. So 82 Danish kroner sa mga kabayan, 28 pieces yung laman nito. May nakita ako ditong gatas mga kabayan, nan. Ito yung ginagamit ng anak ko dati, pero allergy sa dito. So yung 800 grams niya ay nasa 109 Danish kroner. So ito po. Sa shampoo naman tayo mga kabayan, ito 31 Danish kroner ito, Head and Shoulder. Tapos yung Nivea naman na lotion is 61 Danish kroner. Tapos yung sabon naman na Dove mga kabayan ay 32 Danish kroner. So 2 by 90 grams. Yung Nutella nila dito mga kabayan, ito siya 35.88 Danish kroner yung 630 grams. Mayroon din sila sariling sardinas dito mga kabayan, magkalasa lang din ito sa atin. So ang presyo nito ay nasa 29 Danish kroner. So 3 piraso na siya 375 grams kada isang lata nito. So 3 lata to sa loob. So masarap na to, mura din. Tapos yung tuna nila dito, ito 13 Danish kroner ito, 170 grams. Tapos yung saging nila mga kabayan, 2.75 Danish kroner din yung 1 piraso nito. Frozen naman ako mga kabayan. So yung presyo ng 1 kilo ay nasa 41 Danish kroner. Yung presyo ng asin nila dito mga kabayan, ayan 11 Danish kroner yung 800 grams. So ayun mga kabayan, nakalabas na tayo. Tapos dala na natin yung pinamili natin.
medyo payat lang yung binili natin ngayon mga kabayan kasi nagtitipid kami ngayon ng asawa ko. Pero sa pagkain mga kabayan, hindi naman kami nagtitipid ng asawa ko kasi nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakapagmerienda naman yung mga bata, mga prutas, mga tinapay. Pero sa ngayon, wala pa kasi kaming sahod kaya hindi kami bumibili na kung ano-ano. Hindi pa namin kailangan. So ang importante kasi ngayon yung pangailangan ng mga anak ko. Ito diaper, bumili ako ng diaper kasi paubos na yung diaper niya. So bumibili lang kami ng isang pack. Tapos tinapay yung binili ko. Ayun lang binili ko muna. Mayroon pa naman kaming bigas mga kabayan. Tapos may ulam pa naman kami doon, isda. Tapos may mga prutas pa naman kami. Yun yung pinaka-importante dito sa amin. Yung bigas, ulam. Tapos yung sa mga bata, gatas. Kasi nagdala na kami ng gatas mga kabayan. Yung sa anak namin sa Pilipinas pa, puno yung malita namin ng mga gatas. At saka yung mga pagkain na mga Energen, yung galing sa Pilipinas. So may dala pa kaming baon. Ito yung paligid natin mga kabayan. Alas 7:30 na dito ng gabi. Pero grabe, ganito pa rin kaliwanag. Hanggang alas 12 ito mga kabayan. Hindi na mamatay dito yung ilaw natin o yung araw. Dahil nga palapit na yung summer. Kapag summer na mga kabayan, 24 hours na dito, paikot-ikot yung araw na sa gilid lang. Ito po yung Greenland. So yun mga kabayan, magbibigay lang ako ng idea. So about dito sa salary, kung okay na ba yung salary na ganun. So nag-average yung miss ko dito, yung per hour niya ay nasa 500 pesos mga kabayan. Yung malinis na yun, yung per oras nun. So yung ganung sahod mga kabayan, kapag mayroon kang pamilya, parang alanganin yun, ganun na sahod. Tapos pag yung bahay mo medyo mahal, parang sakto lang ata na makakain ka nun mga kabayan. Pero pag hindi mahal yung bahay mo mga kabayan, ayos yung ganun na sahod, kahit paano makakaipon ka pa kunti lang. So pag ganitong average na sahod ng misis ko mga kabayan ay nasa 106 Danish kroner per hour niya. Tapos kukunan pa ng tax yun, 42%. So yung mga kabayan, yung sahod ng misis ko, medyo alanganin siya kapag siya lang magtatrabaho tapos wala siyang alalay. Hindi kakayanin yung sahod niya sa 2 anak tapos may bahay. Pero kung siya lang mag-isa mga kabayan, tapos kukuha lang siya dito ng mga per room, makakaipon siya kahit paano, ganun sahod. Mabuti nga 2 kami dito nagtatrabaho, kahit paano yung sahod niya yung ginagastos namin sa pang araw-araw dito at binabayad. Ito na ang pasalubong ni Papa. Ayan, kay Amaya. Pasalubong ni Papa. Ito po yung binili ko mga kabayan. Tapos ito, tinapay. Ayan.